Magandang araw mga kaibigan. Ito, may napakinggan akong statements ni Attorney Roque sa SMNI tungkol kay PBBM at Tamba at BP Sara. Ito, may panawagan si Attorney Roque sa kanyang kaibigang PBBM. Sabi niya, kung sumuway, sibakin mo na. Sinong sisibakin? Si Tambaloslos. Ano yung susuwayin? Nagsalita na po ang presidente. Sabi niya, we will not allow BP Sara to be impeached. She does not deserve to be impeached. Presidente yan. Kaya lang ito namang Tamba, gusto talaga ma-impeach si BP Sara. So, kaya bang pigilan ni PBBM ang plano ni Tamba na impeach si BP Sara? That remains to be seen. Nagbigay ng dalawang instance si Attorney Roque, dalawang beses na sinuway ni Tambaloslos ang kagustuhan ng presidente. Dalawa, ano yan? Yung budget, yung confidential funds ni BP Sara. Ang DBM o ang presidente, Office of the President, nag-request, nag-submit ng proposal na merong 500 million pesos na confidential funds si BP Sara plus 150 sa DepEd. Presidente ang nag-request nun kasi alter ego ng presidente yung DBM secretary. Despite yung request ng presidente, tinanggal pa rin ng Kamara yung confidential funds. Di ba pagsuway yun? Pangalawa, yung ICC. Nagsabi ng presidente na walang jurisdiction ang ICC dito sa Pilipinas. Hindi sila pwedeng papasok para mag-imbestiga sa drug campaign ni PRRD. Kaya lang itong Secretary of Justice nagsabi sa pag-aralan namin, yan ang mga punto ni Attorney Roque, which I agree na pagsuway lahat yan. So, dalawang beses ng sinuway. Naniniwala si Attorney Roque na papapasukin ni Tamba ang ICC. So, dalawang beses na. So, dito ngayon, binababantayan natin yung pag-impeach. Kaya ba ni PBBM na sibakin si pinsan niya pag sinuway, pag ituloy ang ano? Yan ang malaking katanungan. Okay, panoorin natin ang buong pahayag ni Attorney Roque sa SMNI. Na bagamat malinaw ang salita ng presidente, susundin kaya? Kayo mga viewers ha, tingin nyo ba mananaig ang salita ng presidente ngayong meron ng dalawang issue na parang hindi nasunod ang sinabi ng presidente ha? Yung budget na presidente mismo ang nag-propose, isinintabi ng mayorya sa mababang kapulungan. Ang humingi po ng budget niyan, presidente ha, sa ating saligang batas, ang presidente ang nagpo-propose. Bakit pinaghimasukan ni Speaker at ng kanyang mga aliados sa Kamara? So, anong ibig sabihin yan? Iba po ang salita, iba ang gawa. Kaya, I'm sorry PBBM ha, siguraduhin mo lang na susunod sila. Kapag sumaway, tanggalin. So bagamat malinaw pa rin ang naging mensahe ni Presidente BBM, marami nagsasabi parang matamlay considering na si BP Sara ay hindi katunggali sa politika kung hindi kakampi. Pero sa akin naman po, estilo na lang yan ng mga presidente. Nahalal naman si PBBM na malumanay sa kanyang pananalita. So tanggapin na po natin na talagang malaking pagkakaiba sa speaking style ng dalawa, pero pareho pa rin po ang mensahe. So mga kaibigan ha, ang tanong,
makikinig ba ang Speaker Romualdez? At sino ngayon ang pakikinggan ng mga kongresista kapag hindi nakinig ang Speaker Romualdez? Bakit ko po sinasabing makikinig ba? Well, yung pinagsimulan po ng sigalot nila, itong confidential fund. Naalala nyo ba na si Sandro Marcos pa mismo ang kumbaga, nag-move na i-terminate ang proceedings at the committee level doon sa budget ng OVP. Dahil yung mga panahon na yon, nagdadadakdak ang Franz Castro at saka yung kabataan, yung Manuel, pero itinigil talaga ni Sandro Marcos. Pero anong nangyari? Na-approve sa committee level, na-approve sa plenaryo, pero lo and behold, nung bumuo ng small committee ang speaker, tinanggal ng small committee ang pondo ni BP Sara. So, anong ibig sabihin yan? Iba po ang salita, iba ang gawa. Kaya, I'm sorry PBBM ha, siguraduhin mo lang na susunod sila. Kapag sumaway, tanggalin. Hindi naman po yan, speaker, kung hindi dahil sa inyo. Pag sinuway kayo, tanggalin nyo na. Dahil talagang ang tingin ko, hindi titigil po yan. Kung hindi impeachment ang gagawin, nako, papapasukin nila ang ICC para imbestigahan ang mga Duterte. Bakit? Kasi hindi lang naman po si Presidente, dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, ang iimbestigahan. Sinabi na po nila, pati si BP Sara iimbestigahan. So pag pinapasok po yan, nawala naman talagang legal na basihan. Ako po'y isang abogado, kaisa-isang abogado ng Pilipino na pwede humarap po sa ICC. Sinasabi ko po sa inyo, nung tayo bumitiw po sa ICC, nagkaroon ng 1 taon para maging epektibo at pagkatapos ng taon na yon, hindi na po talaga po pwedeng mag-exercise ng jurisdiction ng ICC at wala nang dahilan para tayo magtulungan. Hindi po baliwala yung pagbitiw natin ha. Totoo po, may obligasyon na makipagtulungan para doon sa mga bagay-bagay na sakop nung tayo miyembro pa. Pero matapos po yung period na 1 year, kung kailan natin hinain yung ating withdrawal, natigil na po ang lahat ng obligasyon na makipagtulungan. So ngayon po sinasabi nila na pag-aaralan, naku po, wala na pong pag-aaralan dahil nagkaroon na ng desisyon ng Presidente. Yan na naman po ang isang desisyon ng Presidente na parang hindi susundin ng Speaker. O bakit? Ano kinalaman ng Speaker dyan? Alam ko po, hindi siya ang DOJ, pero napakalapit po nila ni DOJ. Nag-brad po yan at talagang ganyang magkaibigan. Bagamat ako po, tinuturing ko rin po si Secretary Remulla bilang halos kapatid ko na. Pero wala po tayong magagawa. Talagang magkaalyado sila, no? So tignan niyo po, nagkaroon na ng pagkakaiba ng pananalita. Kaya nga po, siguro kasi pinsan na malapit sa inyo, tango lang yan ng tango, pero gagawa yan ng sarili niyang gawa. Kaya, Mr. President, pag-isipan niyo na kung talagang magiging asset pa ngayon ang inyong pinsan pagdating po sa pagkakaisa. Dahil parang hindi niya tatanggapin na narariyan at narariyan ang mga Duterte. Siguro nasaktan siya nung tinawag na tambaluslos, no? Pero para naman sa kapakanan ng bayan, dapat isang tabi na yan. Dami-daming problema. O ayan, kayo na rin nagsabi, hindi nyo pa maintindihan kung anong gagawin ninyo sa China. Kung talagang tutuloy nyo na ang paggera sa China o talagang pagkakaibigan. Habang kayo gumagawa ng desisyon pagdating sa China, ayun, nandun, pumutok ang gera sa Ukraine, pumutok ang gera sa gitnang silangan. Lumalala na po ngayon ang gera. Mantakin nyo mga partners, pati mga ospital ngayon, tinatarget. No? Dati-dati talaga, no yan. Dahil protektado ang mga ospital, dahil nandun na nga yung mga sakit, hindi naman mga mandirigma yung naroon. At binigyan naman daw nila ng notice, sabi nung ambassador, saan naman pupunta yung mga naka-ICU na nasa respirator? Saan pupunta yung mga bagong silang na nasa, ano tawag doon? Incubator. Incubators. At saan sila pupunta? Wala namang ibang hospital na pupuntahan. Pero ang punto po, yan po yung dahilan kung bakit merong mga nag-iisip na bagamat malinaw ang salita ng Presidente, susundin kaya. Kayo mga viewers ha, tingin nyo ba mananaig ang salita ng Presidente ngayong meron ng 2 issue na parang hindi nasunod ang sinabi ng Presidente ha? Yung budget na Presidente mismo ang nag-propose, isinintabi ng mayorya sa mababang kapulungan. Ang humingi po ng budget niyan, Presidente ha, sa ating saligang batas, ang Presidente ang nagpo-propose. Bakit pinaghimasukan
ni Speaker at ng kanyang mga aliados sa Kamara. At pangalawa, yung sinabi niya na tapos na ang kahit anong pakialam natin sa ICC nung binasura ang ating apela. O, ngayon ang sinasabi, pinag-aaralan. Ano pang pinag-aaralan dyan? Nagsalita ng presidente. Lahat naman ng mga kalihim ay alter egos lamang. Di ba po? So mga kaibigan, binabantayan po ng taong bayan kung ano mangyayari. At dahilan naman kung bakit ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte nagsabi na kapag tinuloy nyo yan, dahil talaga naman pong meron pang posibilidad. Dahil yung pinsan po napakalapit eh. At saka yung pinsan kasi parang mas savvy eh. Alam mo yun, mas politiko eh. Kaya parang feeling niya, kaya ko to. Pero kung sakali, attorney, na itutuloy, na patalsikin o may plano talagang patalsikin si Vice President at Education Secretary Sara Duterte, abay may pahayag, bagong pahayag ang ating Pangulong Rodrigo Duterte at panoorin natin ito, attorney. Papilitan ako. It's either I run for senator or I will run for vice president. Baski matanda na ako. Ayan. So kung gusto ninyong bumalik sa politika, si FPRRD, sige po, ituloy niyo yung impeachment na yan. At magkikita kayo ng ama ni Vice President Duterte kung hindi po si FPRRD.